So today we are going to present our system. We chose the online library management system together with my group mates. I am Erjan P. Pamintuan. I am Lawrence P. Dizon. I am Frederick Gabriel Conanan. So in this one po, we're going to discuss the login module. So yung student po, pag po nakalimutan niya yung kanyang password, we can allow you to reset it po pag pinorgot po yung password. So next po. So dito naman po yung borrowing status natin o yung dashboard natin, makikita po dito, this shows how many books you can borrow and how many days you have to return the books before the due date. So, if you return a book late, the system will show the penalty. Dito po, system configuration natin, like, mayroon siya lang, borrowing limits, penalty rates, minamanage po yun ng system administrator. So, dito naman po tayo sa browse books, yung sa catalog po natin. Ito. Dito po naman sa search book catalog natin. Dito po makikita po natin you can search for books. Ito po, nandito po yung title, author, category, at saka po yung kanilang ISBN. So, yung feature po namin dito na tinatawag na online catalog, dito naman po makikita yung availability and location ng mga books po. So, dito naman po tayo sa borrowing history, yung next po natin. So, dito naman po sa My Borrowing History, meron po tayong binarrow na tatlong books. Yung title po is Harry Potter and the Sorcerer's Stone, The Art of Computer Programming, Clean Code. So, dito po, makikita po natin yung mga list ng mga naborrow natin na books, yung due dates nila, and the return status po. Tapos, ayan, due date, return, and status. So, next naman po natin is dun sa My Penalties. So, dito po, yung sa My Penalties po namin, yung feature po namin dito, pinapakita po namin yung penalty and payment information. So, kung maaari po, yung mga pending na penalties pag lumagpas po ng due date, hindi nyo na balik yung mga books, meron po tayong penalty. Ayun nga po. And then, yung kasunod po, itutuloy po ni Lawrence Dison. Yung sa akin naman po, sa module ko, yung librarian dashboard. So, meron pong 5 module dito. Una po, yung book inventory. Dito naman po, pwede po tayong mag-add ng book. Maglalagay po tayo ng ISBN, book title. Yung author naman po, pwede po tayong maglagay, pero di po, makakapag-select po tayo, pero di po tayo makapag-add. Tulad po tulad din po dun sa category. Sa copy naman po, tayo po yung maglalagay niyan, publisher, edition, at saka sa year. Tapos po, pag tapos na lahat, pwede na po nating ma-add yung book. At dito naman po sa ilalim, makikita po natin yung mga 5 book na meron po tayo at pwede din po natin silang ma-edit. Dito naman po, yung ISBN po. Lahat po nung book, meron pong sari-sariling ISBN which is their ID. Title naman po, pwede po natin silang mapalitan, author, pero tulad po nung kanina sinabi ko, maseselect nyo lang po pero di po kayo makapag-add. Category, ganun din po. Sa publisher naman po, tayo na po yung mag-edit, maglalagay, edition, tsaka sa total copies. Tapos po, pag tapos na po lahat, pwede na po natin siyang ma-update at ma-update na po natin yung book successfully. Next naman po, dun po tayo sa borrowings, borrowings module. Diyan naman po,
magpa-process po tayo ng new borrowing. Ibig pong sabihin, yung student, pipili po tayo tulad po nung student 1. Tapos po, doon sa select book naman po, pwede po tayong mamili kung anong book po yung gagamitin yung hiniram ni student 1. Tapos po, pag pinrocess na book borrowed successfully na po. Tapos po, dun sa user naman po, dun sa student interface naman po, makikita po ng student na nakapaghiram na po siya. Ayan na po, nadagdagan na po yung sa kanya ng 3. At yung borrowing status niya po, na-reach niya na po yung limit ng 3 out of 3. O, next naman po. Next naman po doon sa penalties. Yan po yung mga parang history ng mga student na meron na pong penalty. Parang kung madami pong student na mga hindi po nakapagbayad agad, mga na-late, mapupunta po dyan yung mga ano po nila information. Sa history naman po, yan po yung mga history nung mga borrowing na mga student, mga book nila. Lahat po nung nakapag-borrowed, tsaka nakapagbalik na po ng on time o di po kaya late, pero na bigay na po nila yung book. Diyan na po sila mapupunta sa borrowing history. Tapos naman po, doon sa reports, diyan naman po yung mga penalties naman po, mga unpaid, mga paid, tapos po mga nakolekta na po lahat. Tapos po, meron din po tayong most borrowed books, mga top 10, para malaman po natin kung ano po yung mga sikat na book na inihiram nila. At yung mga active borrowers po, yung mga laging nahihiram ng mga books. Tapos po, next naman po, kay Gab naman po. So our last dashboard, which is the admin dashboard, its main functions is to manage users, library settings, and manage the books, which pwede tayo maglagay ng categories and magdagdag ng categories and authors. Sa manage users, just like yung unang ginawa natin, which is the templates of our OLMS, we can add user, yung user filling up their username, password, email, and their roles, admin, librarian, or student. And we can also edit and delete them. Next is our library settings. The admin can configure the library settings, which has the library name, location, operating hours, borrowing period, maximum books per student, penalty rate. Save settings, and let's go back to our dashboard and manage books, which has we can in the categories navigation is we can add a new category and its description. We can also delete it. Then in the authors navigation, we can add new authors and their biography, and we can also delete them. In the library operations, just like in the librarian dashboard or the functions of the librarian, the admin can also add new books, process new borrowings, manage the penalties, borrowing history, and their reports. And that's it for our online library management system. Good day.